mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pinsala. Na ang mga unang balita. Dinalik na ng mga tauhan ng MMDA ang mga barrier sa bahagi ng EDSA White Plains matapos ang 2 araw na kilos protesta roon ng Iglesia ni Cristo at iba pang grupo. Ang daloy kaya ng trapiko. Kamusta na? Alamin sa unang balita live ni James Agustin. James? Igang, good morning. Mag-alas 5 ng umaga, nadara na ulit ng mga motorista itong lahat ng lanes dito sa EDSA northbound, maging yung White Plains Avenue. Pasado alas 2 sa madaling araw kanina nang sinimula ng mga tauhan ng MMDA na ibalik ang mga concrete barrier sa busway na inilipat ng pwesto nito mga nagdaang araw dahil sa kilos protesta sa lugar. Gamit ang 2 forklift, nagsimula sila sa area ng EDSA Corinthian. Tumagal din ng halos 3 oras bago na ibalik ang lahat ng concrete barrier sa pwesto nito. Habang isinasagawa yan, busway lang ang nadaanan ng mga motorista, kaya bumagal ang usad ng mga sasakyan pababa ng EDSA Ortigas flyover. Naging abala rin ang 2 grupo ng Metro Parkway Clearing Group ng MMDA sa paglilinis at paghahakot ng mga basura sa northbound lane ng EDSA. Ayon sa kanila, simula alas 9 kagabi ay umabot na sa 4 na truck ng basura ang nahakot. Pinakamarami raw ay plastic bottles at karton. Nilinis din ang hilera ng mga portalet na nakapwesto sa EDSA at iginilid ang mga ito. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa northbound lane ng EDSA. Maluwag na maluwag po yan at daraanan lahat ng lanes mula po dun sa EDSA Corinthian hanggang makalampas ka na dito sa People Power Monument. Maging dito po sa White Plains Avenue ay mabilis yung daloy ng mga sasakyan mula doon sa Temple Drive hanggang makalabas na ng EDSA. Ang meron traffic build-up ngayon, Igan, ay sa southbound lane po nitong EDSA. Isa sa mga factor niyan ay nandun na po yung mga tauhan ng MMDA at ibinabalik yung mga concrete barriers sa busway na nalipat din po ng pwesto dahil dun sa mga naging aktibidad nito mga nagdaang araw dito sa lugar. Yan man latest mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Walang pasok ngayong araw sa lungsod ng Maynila dahil sa pagpatuloy ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Lumipat din doon ang mga nagtitipon sa People Power Monument. Naka-red alert din ang City Disaster Risk Reduction and Management Department ng lungsod. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Dito sa Liwasang Bonifacio, nagpalipas na magdamag yung grupo na magpapatuloy ng 2 araw ng kilos protesta. Sa grupo na yan, kinabibilangan yan ng Iglesia ni Cristo. At yung ilan sa kanila ay lumipat dito mula EDSA. Wala pang hating gabi, binigyan na ng marching orders ang pulisya sa palibot ng Liwasang Bonifacio. Pinaalalahanan silang panatilihin ang kaligtasan at seguridad sa paligid ng liwasan kung saan may mga natutulog na rallyist. Sa crowd estimate ng Manila Police District mula 12 a.m., 350 ang nasa Liwasang Bonifacio. Pero posibleng tumaas pa ang bilang na ito dahil ang mga rallyista mula EDSA People Power Monument lilipat dito sa Liwasang Bonifacio matapos bawiin ang kanilang permit na makapag-rally ulit sa EDSA. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Manila City Mayor Isko Moreno na hindi kailangan ng permit para magsagawa ng programa o kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang Freedom Park. Si Julie Paborito na taga Molino sa Bacoor, Cavite, lumahok sa mga pagkilos sa EDSA sakay ng kanyang motorsiklo. Dito na siya lumipat sa Liwasang Bonifacio. Member siya ng Iglesia ni Cristo kaya raw siya nakikiisa sa kanilang panawagan sa transparency at accountability. Ipaglaban namin kung ano yung tama. Doon lang kami sa tama. At kung ano yung katotohanan, yun din yun ang dapat na lumabas. Nakilala ni Julie sa rally si Dang San Miguel na hindi raw kasapi ng INC pero nakikiisa sa kanilang panawagan. Hindi ako from INC. So, Catholic ako pero sinusupport ko yung pinaglalaban nila. Para sa akin, yung prinsipyo natin, dapat ipaglaban din natin. So, kahit nag-iisa ka, yung number mo, it counts. Igan, inanunsyo rin ni Manila Mayor Isko Moreno na walang pasok, all levels, public and private, dito sa lungsod ng Maynila. Sa mga oras na ito ay namamahagi rin ng pagkain yung lungsod
dito sa mga narito, nagpalipas ng gabi sa Liwasang Bonifacio hanggang 8 a.m. ito. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre, GMA News. Kasunod ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kinontra ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ng tagapagsalita ng INC na may selective justice ang kaniyang administrasyon. Sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? Well, they have their opinion. I believe they're wrong. Sabi ng INC, kawalaan ng hustisya ang anilay selective justice kaugnay sa planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Dagdag ng Pangulo, iginagalang niya ang karapatan ng INC na magsagawa ng rally. Pakiusap lang niya, wala sanang manggulo para walang masaktan. Lumipad pa Canada ang Pangulo kagabi para sa isang official visit doon. Ilan sa mga inaasahang pag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Canadian Prime Minister Mark Carney ay mga issue tungkol sa depensa, seguridad, kalakalan at pamumuhunan. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga negosyanteng Canadian mula sa iba't ibang sektor at sa Pinoy community sa Vancouver. Nakiisa si Senador Dante Marcoleta sa rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument kagabi. Handa raw siyang makulong para sa kasong plunder kung yan anya ang kapalit para maipagtanggol ang katarungan. Narito po ang aking unang balita. Dumating si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin sa People Power Monument. Agad niyang pinuntahan ang isang bus na nakapwesto pa rin sa isang linya sa EDSA. May permit tayo eh. Kasama sa conditions ng permit. Okay na po yung usapan, hinihintay na lang po yung may hawak ng susi. Kasi nga, di ba, inalis yung susi kinuha. So, hintayin natin. Pag hindi naalis, then we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na maghatak tayo. Mag-aalas 8:30 na nang tuluyan itong inalis at inatras sa White Plains Avenue. Dahil dito, 3 linya na ang nadaanan ng mga motorista. Ang iba pang nakaharang na bus natanggal din sa pagkakabalandra bagamat nagkagulo muli bago ito may alis. May konting commotion because yung mga nasa baba po na mga kapatiran ay ayaw pong pagalaw yung bus. Although nakalagay po sa permit na dapat walang nakabalagbag po dyan ng mga sasakyan. So we ask the attention ng mga leaders nila para pumunta mismo doon para sabihan yung mga kasapi po. Pinalipat na rin ang iba pang mga bus na nakaparada sa White Plains. May-ari ng motor, habulin nyo na. Pag naikarga na po yan, tapos na po yan. At ang abisong ituto ang mga nakaparada pa rin sa EDSA, tinutuo sa mga hindi sumunod. Ayon sa MMDA, hindi na nila pinilit alisin ang mga sasakyan na kahambalang doon para maiwasan ang tensyon. Pero pinatawa nila ng multa ang mga ito. Unang-una yung illegal parking. In fact, hindi kami nag-tow pero nag-issue po tayo ng mga citation tickets under the no contact apprehension policy. Dahil bawal po mag-park dyan sa EDSA. Ngayon, dahil meron silang permit na inisyo ng Quezon City Government, limited po yung parking na inalat. Nasa 3,000 pulis mula sa NCRPO at Regional Mobile Force Battalion ang dineploy para magbantay sa paligid ng People Power Monument. May command post at first aid station din doon. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, nagpatuloy ang programa ng mga rallyista para sa panawagan nilang transparency at accountability. Ipinakita nila ang suporta kay Senador Dante Marcoleta na nakatakdang kasuhan ng plunder. Personal na nagpuntang senador sa rally. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan. Nasa 8,000 ang dumalo sa rally. Kinansela o nirevoke naman ang permit nila ngayong ayon kay Elmo San Diego ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Pinalaya naman ang 4 na inaresto dahil sa pananakit umano sa mga pulis. Yung bus driver po natin is hinayaan na lamang po ng ating police since part naman po ng trabaho daw niya yung nangyari. So pinatawad na po niya. Yun naman pong nanapak is ina-identify pa po ng ating police kung yun po talaga yung nanapak sa kanya. For further investigation pa po kaya na-release itong 4 nating mga naaresto.
May mga na-monitor din umano ang NCRPO na may ibang grupong nakisali sa mga miyembro ng INC. May na-monitor po tayo na ibang grupo, hindi kasabi po ng Iglesia ni Cristo. But our intel operative po ay tinututukan po yung mga individual po na yan. Iginiit naman ng PNP na hindi nagkaroon ng failure of intelligence. We have monitored already that this thing will happen. The only problem is, hindi natin ma-pinpoint yung exact day. But just the same, before the rally, bago sila pumunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is, hindi natin in-expect na ganun karami. Ayon naman sa Malacanang, Naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability. Iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News. Umabot ang halos hanggang bewang ang baha sa ilang bahagi ng Davao City kasunod ng malakas na ulan doon. 3 purok sa barangay Buhangin ang binahan nitong Martes ayon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinasok ng baha ang ilang bahay roon. Kwento ng ilang residente, hindi naman nila kinailangan lumikas. Humupa rin ang baha kinaumagahan. Sa Glan, Sarangani naman, muling binaha ang mga lumikas dahil sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Sabi ng ilang evacuee, kakaunti na lang ay aabuti na ng tubig ang kanilang higaan sa loob ng mga tent. Ay sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa 2 lugar nitong June 30. Kakaibang kasal ang nasaksihan sa Oaxaca, Mexico. Ang isang alkalde po roon ang nag-I do sa kanyang bride na isang buwaya. Isinayaw at hinalikan ng groom ang bride niyang buwaya matapos ang seremonya. Kasama ng groom na nakisaya ang iba pang residente. Ang kasal na yan ay bahagi ng isang ritual. Paniwala kasi ng mga lokal doon, ang buwaya ay isang deity o Diyos na kumakatawan sa inang kalikasan. Sa pamamagitan ng ritual marriage, inaasahan nilang makakamit nila ang kasaganahan at magandang ani. Buwis buhay naman ang isang marriage proposal sa New York sa Amerika. Nangyari po yan sa platform ng Empire State Building, ang China Spire na may taas na aabot sa halos 1,500 feet. Makikita ang lalaki na lumuhod para mag-propose hanggang sa nagyakapan ang dalawa. Bago po yan, umakyat ang dalawa sa tuktok ng Spire at ikinabit doon ang isang malaking banner na may mensaheng humihikayat para sa world peace. Hindi pa malinaw kung paano sila nakaakyat doon.